So mainit na issue ay ating pag-usapan. So para magdire-diretso na tayo, Kapdits at Kapedin, no? Edwin, no? Pakibasa na Mhm. yung konteksto at yung tema. Oo. Okay. Sabi mo nga talagang mainit ang issue. Hindi lang mainit, parang dumadagundong talaga ang dating ng mga ano sa atin, mga issue eh. So ang tema natin ngayong gabi sa pagbabalik ng ugnayan sa Himpapawid ngayong buwan ng Setyembre, katotohanan at katarungan laban sa corruption, impunity at non-accountability. Ang ating pong konteksto, sa buwang ito ng Setyembre, muling nagbabalik sa ere ang ugnayan sa Himpapawid. Bitbit ang malalaking issue ng nagdaang buwan ng Agosto at ng kasalukuyang buwan. Batid natin na naisantabi ang dapat sanang paglilitis sa Senado kay VP Sara Duterte at maghihintay pa ng ilang buwan bago muli mabuksan ito at maipagpatuloy at sa paglipas ng mga buwan pa ay matatabunan na at mahirap asahang maipagpapatuloy pa. Nagkahamunan din ng boxing sina Acting Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre III na di sinupot ng una. Makalipas ang ilang linggo ay nasibak na sa peso si General Torre. Nagkastod-sunod din ang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang pagbaha, pagkasira ng mga tulay, daan at dike. Dahil dito ay nabuking ang mga kapalpakan sa mga proyekto ukol sa flood control at ang korupsyon sangkot ang mga kongresista, DPWH at ang mga kontraktor. Ganyan ang mga kasulukuyang sitwasyon sa bayan natin. May mga pandinig na naman sa korte, may mga sibakan at palitan na naman sa mga pesto, at may mga takipan na naman dahil sa ayaw isangkot o ayaw mabuking. Papalapit na rin ang itinakdang araw ng paninimula sa paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa na ba tayo? Kawawang Pilipinas, kawawang sambayanan. Pero sana mamulat na mula sa garapalang pagpapahirap sa taong bayan. Ayun, ang daming issue. Alin na Oo. uunahin natin? Ayun nga, hindi, siguro Kapedwin, Kapdits, no? Bago tayo mag-umpisa sa hard issues, gusto ko muna sana simulan sa soft issues. Naku, ano yun? Hindi kasi di ba kanina binalita nyo, di ba? Sabi ng ICC bawal ng Mm. isplok o chika ni ng magkakapatid, no? Oo. Yung issue kung ano yung pag-uusapan. Pwera na lang kung ibabalita kung wala na siya o ano na Mm. buhay pa, di ba? Kasi di ba minsan nabanggit ng nakaraang linggo ni Bato, sabi niya na naginip daw siya. Mm. Magkasama sila ni Digong, no? Mm. Ngayon na Oh. may nag ano sa Messenger sa ano sa Facebook nakita ko, hindi raw 'yun ang totoong dahilan. Kumbaga parang baliktad, no? Sa kabilang buhay yata sila makikita. Parang Saan sa ganito. kabilang Di buhay? Sa ibaba o sa itaas? pero ang sabi nga panaginip kabaliktaran, di ba? Oo. Lahat kabaliktaran. So eto nga raw na ibig sabihin parang kwento na nawala raw si Digong, no? Tapos syempre nagmamadali siya umakyat sa langit. No, talagang Mm. perforsa gusto niyang sa langit pumunta. Ngayon, nakita niya yung pinto ng langit, papasok siya, hinarang siya ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, hep, 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 sandali. Hindi ka basta-basta pwedeng makapasok dyan. Sabi niya, kailangan ko munang i-test, no? Magbigay ng ano. Sabi ni Digong, ano ba? Sabi niya, kaya ko yan, matalino ako. Simple lang naman, spelling lang naman. Sabi, kayang-kaya ko yan, sabi ni Digo. Okay, sabi ni San Pedro, spell love. Sabi ni Digong, yun lang, Love. O di nakapasok siya, dahil bilis eh. Ito na ngayon, nung dumating yung June 29 dito sa Roma, nagpaalam si kailangan bumaba ni San Pedro sa Roma dahil feast day nila ng St. Paul, di ba? Mm. Mm. Sabi ni St. Peter daw kay Digong, dahil matalino ka, ikaw ang pagkakatiwala ko sa yung pinto ng langit. Sabi niya, alam mo na gagawin mo, lahat ng papasok, bago pumasok, itest mo muna ng spelling. Sabi ni Digong, madali yan, kaya-kaya ko yan. Di bumaba na sa San Pedro, nasa pinto si di ang dami nakapila, tinitest niya. Tapos doon sa pinakadulong pila, nakita niya si Bato, kaway ng kaway sa kanya. Tapos, syempre si Bato, kumbaga, medyo bara-bara ako, hindi na pumila, dumiretso sa papasok sa Sabi, Digong, papasok na. Pepe, hindi pwede. Sabi ni Digong, kailangan dumaan ka rin sa test katulad nila. Ha? Sabi ni Bato, anong gagawin ko? Spelling lang naman. Sabi, sige, ano bang i-spell ko? Spell Czechoslovakia.
ay, ayaw, ayaw niyang, ayaw niyang papasukin. Dahil sigurado papahamak na naman siguro siya. Kaya, kaya ayaw niya papasukin. Okay, okay na. Butit hindi Yan, umiling ng sinasabi. ng ibang bansa na lang i-spelling. And then, pinakamahirap yung spelling is Czechoslovakia. Di ba pwedeng Sinagot Japan na yata, lang. ang sagot yata ni Bato ay ano, Frague, frag. Frank. Capital na lang Okay. yung sinagot niya para madali. Eh, hindi ba't sumabit din sa tanungan na iring si Bato kay Oh, Vizcaya? nung Lunes, di ba? Anong taon daw ang nagsimula na makakuha ng mga project? O, Ayun nga. 2016, tapos bigla siyang nalusaw. Kita-kita ng mga tao kung paano siya natulala. Kaya nga At least eh. kahit pa paano, meron pa pala siyang presence of mind na kahit pa paano, aba, teka, 2016 pala, di ba? Naisip-isip niya, Tahimik na nagkamali siya muna. ng ano. Ha? Saka Anyway, kitang-kita yung no, yung expression ni Sarah na kumbaga talagang unexpected nilang dalawa na kumbaga Oo. tiwalang-tiwala pa si Sarah, di ba? Nung inamin niya, oh, 2016. So hindi nila Mm-mm. naisip na yung 2016 is panahon ni Digong, di ba? Pangumpisa lang ni Saka Digong. maski naman sa sagot niya sa interview ni Julius Babaw, wala siyang kaano-ano na kagatol-gatol na sumagot. Hmm. Kailan nagsimula yung niya, yung kanyang pag-unlad, yung pagyaman niya. Nung maging DPWH contractor siya, huli agad. Ayun Wala nga, hindi yun ang nila naiisip yung yung mga sagot nila eh. Siyempre pag ganun bigla, yun pala, yun ang totoo. yung nakaraang isang buwan ng pamamahinga natin dahil sa summer vacation nga dito sa Italia, talagang nakakalula yung mga pangyayari. Maraming Mm. nabigla, especially sa ha. isang buwan. Bago tayo dumating dyan sa mga daan-daang bilyong pisong ninakaw sa Kaban ng Bayan through tawag dito, flood control projects. Oo. Pag-usapan muna natin yung tungkol dito sa pagkakasipa kay General Nicolas Torre. Talagang Mm-mm. very unexpected yan. Kasi isipin mo nga naman, tulad din ng komento na nakararaming Pilipino, saan ba kinuha ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang idea para sipain ang nag-iisa at natatanging nasa gobyerno niya na Ang talagang pilar. mahal ng mga tao at talagang pinagpipitagan sa mga nagawa nito at patuloy pang ginagawa. Ibig sabihin, paanong sisibakin mo yung isang miyembro ng iyong gobyerno na siya lang talaga nagtataas ng pedestal at tiwala sa mga tao? Bakit nangyugot ibang Marcos yan? Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung anong totoong dahilan. Di ba? Mm. Hindi ang nakapag-aalala diyan ay paano kung dumating na yung warrant of Kwarto pares. arrest warrant, oo, warrant of Mm. arrest kay kay Bato at saka sa iba pa. Sino ang maglalakas loob na yun na Yun. O implement. Mm. i-implement? Medyo siyempre alam nating malakas ang loob nitong si Torre. Sino ang ang ubrang gawin yung ganung nagawa niya noon kay Mm. Kibuloy at saka kay ex-President Duterte. Parang mabigat eh. Parang masalimod dahil hindi naman lihim sa lahat. At talagang sa hierarchy ng PNP, alam naman ng lahat na itong acting chief ng PNP ay napakalapit kay Jaime Marcos. At itong si Jaime Marcos, kachika-chika nitong BFF nitong si Bato, di ba? Nag-file pa sila Kaya ng nga eh. batas na para proteksyonan yung mga susunod na arestuhin daw. Anong aasahan natin dyan? Diyos ko po. Papaano na? Papaano na yung mga susunod pang dapat papanagutin sa mga isyung kinakaharap patungkol dito sa sa crime against humanity na ginaganap nung panahon ng nung Duterte administration. Tama, nandoon na sa dahig yung yung pinakapunot dulo, yung pinakapasimuno. Itong mga galamay na dapat ding managot, Mm-mm. dapat meron talagang aresto diyan. Kailangan kasama sila. Kaya nga, paano kung nakaupo ngayon, kita mo naman. Mm-mm. Kaya nga, Ne, umasa na lang tayo. No? tsaka ang masakit nung kasi, kumbaga parang mabilisan yung yung Hmm. tanggal kay General Torre. No, kumbaga Hindi nung man ang lang final binigyan ng grateful feet. correct. Tsaka hindi ang kumbaga parang nung lumitaw nung una, ayon sa bali-balita nung unang linggo,
na pagkakatanggal niya, batay daw dun sa hindi pagsunod ni ano, kumbaga kasi kumbaga sa deputy, yung mga deputy niya, yung Oo. pumalit sa kanya ngayon, inilipat niya sa Mindanao. Tapos pinalit kasi yun ang second ano niya, second liner niya, yung pumalit sa Lieutenant kanya ngayon General. Oo. Nilagay niya sa Mindanao, tapos ano, yung may pinalit siya, siguro trustworthy na rin, siguro mas pinagkakatiwalaan niya yung ipinalit niya, kumbaga. Kasi siyempre, bilang head of ng PNP chief, hindi mo rin maaalis doon sa isang chief na yung second liner mo is mapagkakatiwalaan mo. Mm-mm. Kasi crucial yun eh. Oo. Ibang usapan pagka yung next in line mo, kailangan, kasi bawat mga sensitive issues, sensitive operations, lagi mong kasama yon. Kaya kailangan yun, Mm-mm. dapat trusted mo yon. Trusted, So, yun oo. ang isang siguro. Tapos, hindi niya, baka yun ang isang dahilan na nilipat niya, tapos hindi pinayagan ng NAPOLCOM. Sabagay, may katwiran din naman kasi sa batas natin, ang ano kasi, ang constitution natin, talagang civilian supremacy over military, even police. No? Ibig sabihin, Mm. sa sociedad, talagang civilian authority pa rin. No? Kumbaga, kaya nga si Marcos, di ba, chief of ano, di ba? Kumbaga, tag dito, Commander-in-Chief. commander-in-chief, no? Siya yung, Mm. kumbaga, siya yung pinaka-ano ng mga militar. Sa ganun din sa police, no? Ang pinaka kapo ni tawag dito ni Torre si Remulla Simulya. bilang ano ng Ngayon, DILG. So ganun pa rin. So tapos minapolcom pa, no? So hindi niya sinunod yung memo ng Napolcom, tinuloy niya pa rin. Yun ang sinasabing dahilan. Pero may mas mabigat na lumutang after nung masibak siya, 3 days after, may lumutang na parang may insertion yata sa budget ng PNP na worth 8 billion pesos na pambili ng new armaments na tinutulan daw ni Torre at sinabi niyang Mm. no need, hindi na kailangan. At siguro baka na ano ni So, Torre isang ano na din yun, ano, isang issue din yun. oo, baka mamaya maging source ng corruption, option. hindi natin alam. Oo. So, Tiyak yun. Basta kumbaga, ganun mga insertion, asahan mo na na ano, may mga correct. nababagong presyo dyan. Kaya yun ang pinabubulaanan ngayon ni Rimulya na hindi totoo yun. Pero sa House of Representatives, mukhang tatalakayan yun ni Abante. Ano nila yan, i-bring up nila yung issue na yun. Oo, alam mo kasi kung bakit? Kasi yung mismong statement na nilabas tawag dito, ng Executive Secretary, si Bersamin, Mm. Mm. lumalabas na totoo yung sinabi na, totoo yung balita na meron talaga insertion na 8 billion. So Mm. lumalabas, sinungaling to si Rimulya. Di ba? Mm. Dahil mismong yung sinabing statement ng Executive Secretary at pinirmahan pa niya yung papel dun sa kanyang pinirmahan, lumalabas na meron talaga nga daw Oo, nangyaring kasi insertion na, although hindi pa ito final, may Kasi hindi nga proposal. pinirma ni ano yun ni Oo. Torin, ayaw niya pirmahan dahil siguro baka may nakikitang hindi maganda si ano, baka kasi ang katwiran nga ni General Torre, no need na dahil hindi mo kailangan yung ganong karaming armaments, no, yung mga bagong AR mga Siguro AR-15, yung ayaw mga din niya sumabit sa pagdating ng panahon, magkaroon siya ng liability dahil paper siya, di ba? correct, May correct. balita na Ako ba naman, kung saan ano, kung saan ililipat na pwesto si ano, General Torre? Wala pa rin. Kasi yun pa ang naman. problema. Kasi yun ang problema. Hanggat hindi nagre-resign o nagre-retire yung voluntary resignation si General Torre, mananatili sa kanya yung 4-star na rango. At Mm. Mm. kumbaga parang hindi magandang tignan na yung chief PNP ngayon is 3-star lang. No, kumbaga Mm. parang hindi maganda, no? May mga ganun pala, no? Ngayon, hindi ko kasi alam yung mga ganyan tungkol sa Hmm. mga stars ng mga Siguro general eh. magtatanong din yung mga kababayan natin, bakit nga pala hanggang 4-star lang sa atin, Oo. no? Kahit na sa militar, sa pulis. Kasi sa ano po, dahil ano tayo ng Amerika, hindi po pwede sa atin ng 5-star. Ang Mm. 5-star rank lang is Amerika lang, no? Mm.
Dahil kumbaga dati tayong ano ng Amerika, hindi nila tayo Yeah. pinapayagan na magkaroon ng 5-star general. Kaya hanggang 4-star lang. Mhm. Ang tinatawag dito ng ano, full-fledged general, yung 4-star. At ito naman akin na yung bahagi ng malikot kong kaisipan, ano? Isa siguro sa maaaring dahilan din dyan, yung power struggles within the PNP hierarchy, Yung ano? mga ranks nila. Kasi alam naman, alam kasi naman natin na si General Torre, ang natatangi nag-iisang PNP Na chief PNPA. na from Philippine National Police Academy at hindi PMA graduate. Mm. Maring ito yung dahilan. Siguro na-pressure ang presidente na alam mo naman, siyempre marami pa rin dyan yung mga pro-Dutertes na iniiwasan nilang ika nga ay kumulo o tumaas magkaroon ng matinding ika nga ay alitan sa loob na pwedeng pagmula ng isang ika nga ay problemang internal sa gobyerno tulad ng kudita or something. Iniwasan yan. Kaya napilitang isakripisyo. Pangalawa, alam naman natin na siguro nga bahagi din niya ng politika pa na yung pagkakaalis din kay General Torre, yung patungkol naman dito sa mga darating pang cases. Na siguro nga itong kapatid, yung kapatid na senadora ng Pangulo ng Pilipinas, hindi natin alam kung ano yung mga nagiging usapan nila behind the scene. Pero talagang Sinong nagpe-pressure, sinong ano. Oo, pero talagang sabi ko nga, pagdating ng panahon, pagsisisihan ni Bongbong Marcos, matatanim sa kanyang isipan na isa sa kanyang pinakamalaking political move, maling political move, yung pagtatanggal kay Torre. Oh. At kung ako kay Torre, hindi ako magre-resign. Hanggang 2027 pa siya. Kahit ako rin Hayaan ko umabot ng retire. Hayaan ko umabot ng retire itong pumalit na hindi siya magiging 4-star general. Kung ako yan, magre-retire ako. Magre-retire diyang yung PNP, OIC ngayon, na hindi siya makakatikim ng 4 na estrella. Hanggang 3 estrella lang siya. Kung ako kay General, kasi isa pa diyang politika kasi parang parang piniprevent nila na manatili si Torre hanggang 2027 dahil baka nga hindi mo masasabi na si Torre kasi may politika rin yan. Halimbawa, kung saan man mapwesto ngayon si General Torre, pagbutihin na lang niya kung ano man yung magiging posisyon niya. Dahil yung nagawa niyang nakaraan, tatanim na sa isip ng mga tao yun eh. Marunong lumaro matanda, saka nakakita, unang labas niya sa press. Pumunta siya sa lower house, dinala niya ng cake si Dilima. Di ba? Alam lumaro eh. Alam niya kung paano galawan eh. Talagang meron kasi sige, nabasa kasi nila na meron na ring tinatahak na daan si Torre for 2028. At yan yung gusto nila ma-prevent. Yun lang akin. So, tama naman yun. Tsaka ang mali lang kay Bongbong, kay BBM, hindi nila binigyan ng great exit si Torre. Pero, in a sense, nagkaroon ng great exit si Torre dahil na ano siya, kumbaga lumabas siya ng underdog siya, mabango siya lalo siyang bumango sa tao. Oo. Di ba? Hindi siya nagkaroon ng anomalyang sinabitan, gano'n. Kumbaga, di ba, ang katwiran nga nila ng DILGs, wala naman daw mabigat na kaso ni administrative ni criminal. Ang tanungan tayo, ba't niya tinanggal? Di ba? So wala naman silang anong dahilan. Ano yun, trip-trip lang? Dahil pagising ni BBM, ayaw niya ng PNP chief si Torre, kaya niya tinanggal. Di ba? Tapos in connection dito sa problema ng yung pagkakatanggal kay General Torre na wala namang issue sila masabi. Etong San Diego na issue ng DPWH, yung secretary, inantay pa nila ng halos 2 linggo. Mainit na yung issue. Hindi pa niya sinibak. Di ba? Ha? Inantay pa niya. Nakapagtataka, no? Nung sa zona ni Torre, wala namang issue kay Torre. Basta nila, pagkagising na lang ni Torre, di ba ang nangyari kay Torre? In-interview pa siya the day before na siya sinibak. Sabi niya, wala mo problema, okay naman. Meron mang konti pero pinag-uusapan. Tapos pagkagising ng umaga, sibak na. Itong si Bunuan ba yun? DPWH. Itong si Bunuan na hindi sinibak, mainit na obvious na yung kanyang kapabayaan. Pinagantay pa mag-resign. Wala ako. Kap Edwin, tingnan ninyo, no, nung sa zona,
binanggit ni Pres Marcos na mahiya naman kayo, di ba? Sabi niya Mm. ganon. So, anong date yun na ginanap yung SONA? July 28. Ayun, Tapos nagkabagyo ng Agosto. Mm. Bumagsak yung mga tulay, yung mga dike, yung mga kalsada nasira. So, before ng SONA pa lang, alam na niya na may nangyayari ng di maganda sa DPWH. Mm. Pero binigyan pa rin niya ng mga insertion, yung malaking pondo. Tapos biglang-bigla, ayan, lumitaw yung issue na yung mga contractor, yung DPWH, yung mga kongresista, ang lalaki pala ng kickback na nakuha doon sa mga project sa flood control. So alam na nila bakit ngayon lang ito ah, ano tawag dito, na booking. Mm. Noon pa pala alam na nila. Yeah, actually matagal na yan. Yung mga Kaya nga overspending, mga substandard, ghost project, matagal na yan. Kumbaga, Panahon pa nung college pa tayo, ganyan na nung araw, di ba? oo. Kumbaga yung SONA kasi ni Marcos nung 28, kumbaga parang ano yun eh, kumbaga parang ano yun eh, parang damage control na lang yun eh. Mhm. Kasi 'di ba kumbaga walang pumasok masyado dun sa kandidato niya nung May. So Mm. kumbaga, usually kasi sa politika pagka sa midterm lumagapa ka, asahan mo na yung the remaining 3 years mo is lame duck na yan. Magiging lame duck president na yan. Mhm. Siguro, mga advisor niya, sinabihan siya, boss, magpakitang gilas tayo para hindi ka Kitang gilas ka, maging bangong puri, Oo. parang ganon. Kumbaga, biro mo, isang Marcos, magsasabing mahiya naman kayo. Di ba? Ni ayaw niyang isoli yung 200 billion na yung bayaran yung ano. Mm. Kumbaga, Kaya yung naglabas uli ng mga videos na interview kila Diskaya, tulad ni Corina Sanchez, ni Julius Babaw, parang nakatulong pa ito para itulak yung yung ah issue. yung issue. Mm. Dahil ako, di ko naman kilala yung Diskaya parang nabanggit lang noon nakalaban ni Vico Soto. So si Vico Mm. Soto nagkomento sa social media, naglabasan tuloy yung mga video na yan. Ayun, Maraming, tuloy-tuloy na yan, hindi lang 'di yung ba, yung DPW. ano, yung pagkaugnayan niya sa mga ano, sa mga kontraktor, pati senador, mga ano, 'di ba? Tapos Oo, lumabas din ngayon kongresista. yung video ni Diskaya na kaya pala nung tumakbo pala siya nung last election, ang plataforma niya pala talaga is, ang main platform niya is gawing smart city ang Pasig. No? Mhm. Yun ang ano niya, yun ang pinangangalandakan niya. Kaso nagkamali siya dahil mga smart people yung Pasigueños kaya si Bicong binoto. Ay, Diyos ko. Hindi niya na kailangan gawing smart city dahil mga smart yung Pasigueños, di ba? Kaya Mm. damay-damay talaga. Isipin mo yung halaga ng milyon-milyong kotse, 22 million, 40 million na Oh, Cadillac, kung ano-ano pa. Hindi ko lang nakwenta yung total eh. Doon sa sinasabing 40, umaabot oo. yun ng halos ano eh. Halos kalahating bilyong piso na Mm. mga sasakyan. Kaya-kaya pala talagang mamili ng boto kahit tumakbong senador itong si Diskaya. Talaga, Kaya oo. maning-mani eh, di ba? Talaga lang gusto nilang pabagsakin si Soto, kaya sila tumakbo. Meron pa kang isang ano eh. Meron pang isang tawag dito. Pag-aaral, lumalabas na ito pa lang si Diskaya. Itong ba Diskaya? Kamag-anak. Eh, Kamag-anak ng mga Eusebio. Mm. Ayun. Yung tinalo Kaya ni Soto ipagpapatuloy niya sa eh. Pasig, oo. At Kaya lumalabas na magpapatuloy nun. umpisa ito as dami rin. Pero kaya nga, medyo matalino din ito mga to. Laki nga sa British di ba? British Brit, blood English. Kaya ano hindi mo Britain. pwedeng linangin yung mga yan. Kaya siguro nagsarili na rin. At ika nga, hindi na rin, nagpakayaman na rin ng sobra-sobra. Yun nga lang, sabi nga, lahat ng bagay na binibitawan mo dito sa social media, permanente yan. Oo. Nakalkal ko na yung mga Walang, tao, walang yung ano yan. interview, di ba? Walang ligtas yan. Oo. Walang ligtas. Lilitaw at Oo. lilitaw yan. Merong Resibo merong yan. magre-repost at magre-repost ng mga nakakatanda ng mga sinasabi nila, di ba ga? Mm. At saka ang ano dyan, di ba, yung pagtapos nung yung expose ni Mayor Vico doon kay sa interview ni Julius sa kanya, ano, di ba? So Mm. nagsunod, nanganak na sunod-sunod. Di ba? Kumbaga, ang ano nga yung huli, yung sa Bulacan, di ba?
So lumabas na yung Nagulat nga ako eh. Bulacan pala ang pinakamalaking dahil 'di ba pondo sa flood control. yung kontrobersya ni Chis Escudero nung 'di ba nung nakaraan na binulgar na magkano 142 billion yung insertion na pinasok niya, pinakita pa yung mga video na dalawang beses siya Mm. pumunta ng Kongreso, no, na first time na ginawa ng isang SP Senate President, no, nung isa Mm. yung November 30, 2024, na kumbaga pumunta sa tanggapan ni Romualdez at tiniyak yung insertion na 142 billion at yung 9 billion doon napunta sa kanya sa Sorsogon at yung 12 billion sa Bulacan. No? Tapos tong si Villanueva, tinatanggi na hindi niya kilala raw si Alcantara, naglabasan yung Mm. naglabasan yung mga video na ano ko ba, parang sabi nga ni Alcantara, di ba? Kinukulit na ako ni Sen Oo. Joel na madali na yung proyekto. Yun ba yung mga Kumbaga, hindi nagkakakilala? tsaka yung Nakakita na inaprubahan, binayaran, hindi pa nagagawa. Di ba? Mga ghost project. Tapos na yung daw. dalawa na yung Firmado na. dalawa na yung isa, yung Tapos ngayong nakita Agosto doon lang sa sinimulan. nung kahapon. Ngayon hindi, ngayon naman yung sa Wawaw ba yun na na 98 million, no? Ang no ng kontrata noon is nung nagsimula nung February 2024 na kumbaga yung kontrata, no? Tapos dapat 240 days, mga February, March, Patapos na. April, May, June, July, ganon, mga July, August matatapos. Pero ano pa lang, June pa lang, tapos na, dineclare na tapos na at binayaran na, no? Mm. Pero nung inspection ni Sec Dizon ngayon, wala talaga. Wala. Pero ang may inumpisa na 3 weeks ago. Yung Itong project na August. dineclare, yung project na dineclare last year na completed na 100% na nagkakahalaga ng more than 90 million pesos, kagahapon, 3 weeks ago lang inumpisahan dahil nga na-booking na yung anomalya. So, biro mo gaano ka Natunugan nila siguro na na booking na kaya naghahabol sila. Kaya kaya inumpisahan nila. nabisita na eh. Sabi nga ni Dison kanina huwag niyong buhayin ng patay. Kumbaga, ghost project na yan, binubuhay niyo pa. No? At Tapos saka isang yung sa Wawaw ba yun? May pattern. Lahat ng 25 yun nga, million. Saan naman nakakita ng gano'n, di ba? Iba-ibang lugar, iba-iba siyempre ang sitwasyon doon, pero pare-parehong presyo. Di ba? Hindi kasi, kumbaga na yan kumbaga, nakasanayan Siguro dahil sa tagal na ng panahon na paulit-ulit, taon-taon, di ba? So, baliwala na sa kanila. Kumbaga, ginagawa nila yung ganong kalokohan, hindi nakukurap yung mata nila. Walang pinagkaiba sa ginawa ng ating Vice President, yung Maria si Piatos. Piatos, yung mga iyon, mga gawa-gawang pangalan lang. Tapos ang pumirma isang tao lang, iba-ibang pangalan. Ay, Kaya kumbaga, nasa kultura na natin yun Kumbaga, yung doon talagang, yun ang Kaya tapos ngayon, natatawa lang ako doon sa mga balitang lumalabas na kung saan mismong sinasabi ng ating pinagpipitagan ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte na sinasabi niyang willing daw siyang magbigay ng opinion o tulong o suggestion sa ating Pangulo para solusyonan ang problema. Para masolusyonan ang problema na yan, mas mabuksan. Hanggang ngayon nga, hindi pa hinaharang nila yung impeachment para mabuksan sana yung usapin ng yung mga sinasabing ibinulsan niyang confidential fund na nakakahalaga ng mahigit 600 milyong piso. So sana, bago magsalita ang Vice Presidente, natutulong siya sa pag-solve ng problema ng korupsyon, tuldukan niya muna, sagutin niya muna yung mga tanong, mga malalaking question mark na tanong na saan mo dinala yung 600 million? Paano mo ginastos yung 125 million in 11 days? Di ba? Kanya, ang dyan tama, nagsalita rin si Mayor Bico kanina, di ba sabi niya, kung napanood niyo yung interview sa kanya, nasimulan na natin to, huwag na natin tigilan. Hindi kasi, hindi porke,
after 2 months, after 2 years, to that effect, mawawala siyang, kumbaga lalamig siya, hindi, dapat, Tatabunan na naman ng ibang issue. wag Ganon. dapat tumigil na hanggat walang napapanagot, kumbaga, no? Kasi, Sana may titingnan natin, mapanagot. hindi kasi yan yung issue yan, kung babalikan natin yung zona ni Marcos nung last year, 2024, di ba binida niya pa yung 5,400 na Flood na control Flood control project. flood project. control projects na after 2 weeks yata binagyo tayo ng kumbaga yung sabi nga ng isang rito, sabi ni Chris Marie Saldivar, tumulong na si Mother Earth sa pagsigaw para marinig ng taong bayan ng korupsyon sa Pilipinas. Tama, di ba? Kaya nga kumbaga sa kung hindi pa Masakit, magkakaroon ng mga ganun. masakit man na tayo tumatawa sa pangyayari dahil alam naman natin na bukod sa tayong ninanakawan ng daan-daang bilyong piso na taxpayers money na ika nga ay mula sa ating mga dugot pawis na pinagbayaran, yung mga kababayan natin, lalo na sa parte ng probinsya ni Cavite, na talaga namang sila nagta at patuloy na Totoo pinarurusahan naman, may sa mga napakatagal lumulubog na ng ng panahon bayan ng sa baha. amin Yung Nakakahiya man Hagonoy na po. lang Lumulubog na yung Hagonoy, talagang hindi na umaalis ang tubig doon sa bayan ng Hagonoy. Yan ba update sa inyo sa lugar niyo sa Bulacan? Way back 20, 30 years ago, ganyan ba? Nalubog yan? Parang hindi naman, di ba? Bumaha lang ang alam ko mga natatanda ako malalaking baha nung araw yung 1972. Yung mga ganun pa nung araw, ano lang yun once a Sa year lang. norte, Oo, hindi kaya katulad ngayon na kaya kada ulan, kada ulan, baha. yung 1972 na baha, yun yung dahilan kaya napilitan kaming umuwi ng Laguna from Tarlac. Maski Dahil kami, talagang lumipat lumubog. kami ng Malolos dahil sa malaking baha na yun. Lumubog nun. Anyway, teka 72, muna. 75, ganun. In connection dito sa anomalya ng flood control projects, nakikita naman natin na ang Kongreso at Senado ay may kanya-kanyang investigasyon. Ano? Paligsahan sila. Kita mo naman kung paano mo pabravo si Jinggoy. Parang investigasyon o nag-iimbestiga, di ba? sarsuela? Oo, si Jinggoy, tapos si Villanueva, may pagganun-ganun pa. Samantalang, tulad na nabanggit ka natin kanina, lumalabas, nagsinungaling siya sa pagsasabing hindi niya kilala dahil may mga pictures na lumalabas na talaga magkasama sila. At mayroon pang mga video na kumakain sa restaurante. Ito naman, napag-usapan natin yung sa Senado. Pag-usapan din naman natin yung sa lower house. Di marami rin pabibo mga congressman. Ano? Ang problema, kung sa Senado, merong takipan ng mga senador, nagtatakipan, pinipilit takipan ni Marcoleta na sa pagtatanong ni Tito Soto na nagsimula ang korupsyon ng flood control projects, lumala nung panahon ni Duterte, sa ngayon mismo sa nasa sakdal na si Diskaya na 2016 ito nagsimula. Ito namang sa lower house, nagtatakipan. Pinahanap ni Chongko at gustong pagsalitain at tanungin si Saldico na siyang mismong in charge Nasa dito sa Amerika mga ngayon. ayun, nagtatanong Nagtatangasan na, naman. di ba nila nahalata, nangangawala na yan. At yung mga kapanalig ni Romualdez at kapanalig ni Ko, ayaw nila na matanong yung kanilang kasama. Bakit? Di ba ka? Bakit hindi pwedeng tanungin? Lumalabas na yung mga pamangkin nga nito, yung kapatid nito, talagang nanalasa dito sa mga flood control projects na ito. Daang-daang bilyong piso. Bakit hindi pwedeng tanungin? So, talagang tama yung kay Mayor Dico na dapat tapusin ito, ipagpatuloy ito, dapat may maparusahan. Sa mga ganitong uri ng sarswela, sa mga ganitong uri ng politiko na nag-iimbestiga daw, dito sa manumalyang kaso na ito, na lumalabas karamihan, kasama nila at nasa loob ng Senado at Kongreso ang mga pasimunot involved. Umaasa ba tayo? Pwede ba tayong umasa na magkaroon nga ng solusyon ito? Kaya nga masasabi natin hanggat walang natutumbok na mastermind, which is definitely congressman o senator yan, wag natin sabing tunay o yung legit yung investigation nila. Kasi may mga Hindi yung cover up sisibakin yung mga nasa lower na mga kumbaga yung mga parang district engineer, lang yan. yung mga dapat Parang yung nasa itaas na. puro mga sacrificial lang bang paano nila dyan, i-roll nila ng head dyan, yung mga contractor, yung mga district engineer.
Mabuti pa nung termino nung sinasabi nilang Abnoy na si Pinoy. Dami na ipakulong. Di ba? Nakapagpakulong ng tatlong senador. At saka isang Oo. ex-president. Di ba nga? Oo. Oh. Tsaka ano Talaga, ron? pinakulong niya. Tinipa Kaya nila nga, yung Tapos laya justice. din. pinalaya Kaya rin nga, ni Digo. Tapos senador uli. kaya iniiwasan talaga nila na yung mga involved dyan sa ICC, yung mga kasabot ni Duterte sa AJK na yan, madala sa ICC. Dahil alam nila, kung dito sila masasakdal, talaga namang sa pagdaan ng panahon, sa paglipas ng panahon, lahat dito nababayaran, lahat nabibili, lahat lumilipas. Di ba? So, posibleng makalaya sila tulad na nangyari kay Enrile, kay Jinggoy, kay Revilla, at saka yung maliit na babaeng mayroon pang kung ano-anong pinaglalagay sa leeg para lang magpaawa-awa, di Ay, ba? Lahat sila ngayon laya, nakabalik pa sa pwesto. Kaya nga sorry. anong oras na ba tayo? 21:53. So bago tayo magtapos medyo talakayin natin yung magiging paghahanda natin para dun sa nalalapit na September 23. Di ba? Malapit na, ilang araw na lang. At Oo meron nga. tayong inihahandang campaign week para sa Discuss mo nga updates. okay. Please, ikaw nga. Kasi meron nga tayong binuo natin na Duterte Panagutin network. Europe at saka dito sa Italy meron tayo ding ganitong campaign. So yung mga kasamahan natin, mga kapanalig natin mula sa iba't ibang bansa sa Europe at maging sa Pilipinas, may mga darating po na mga witness na sila ang papasok doon sa loob ng chamber ng ICC at sila yung magsasalaysay ng kanilang testimonya. Dahil ang sabi nga mula September 23 maaaring tumagal hanggang September 26 yung hearing na ba tawag doon? Yun. Confirmation Tapos muna. tayo naman, mula sa Duterte Panagutin na network, meron din tayong mga paghahanda. Kaya September 20 pa lang, meron na tayong mga programa hanggang sa September 23 at yung mga iba pa nating kasama ay mananatili pa rin doon hanggang sa matapos yung 26. 26. Kaya kung sino man po yung gusto pang sumama at makiisa sa amin, magsabi lang po kayo at sabay-sabay tayong pupunta doon. At yung mga hindi naman makakapunta, kami ay humihingi ng konting suporta para matulungan din natin yung mga kasama natin sa Pilipinas na magpupunta dito. Mabigyan sila ng seguridad at saka yung kanilang pagtuloy dito. Dahil marami din po silang makakarating dito. Dating 7 daw eh. Ayun. Imaano ko lang ngayon dugso natin na kasi napaka-importante niya na bantayan natin yung proseso, di ba? Oo, At oo. iparamdam sa ICC court na nandito yung panig ng mga biktima, mga Oo, yung pinapatay. presensya, mahalaga yung presensya talaga. Oo, may mahalaga, napaka-importante nun. Hindi pa pwedeng marinig lang yung mga panatikot, mga zombies na nandun, na sigaw ng ano, sumasayaw ng zumba doon, nagkakain na ng humba sa Hindi lechon, di biro yung ba? pinaglalaban natin na to Kapedwin, Crime against humanity. Kapedwin, na-miss ko yung zombies mo. Ano yung Zumba Zombies? Diba, zombies? At saka bawal magdala ng humba, no? Baka maging issue yon yung Ito humba. yung in connection dyan sa ICC na yan, doon sa mga minamahal nating kababayan ng mga zombies. Napansin nyo ba na sa nakaraang araw, nagdatingan sa Netherlands, The Hague, yung 4 na magkakapatid, pati yung anak ni Pulong. Oo. Nandun lahat sila. Ha? At kung pag-iisipan lamang natin ng malalim kung magkano ginagastos ng pamilya Duterte bukod sa abogado nila na daan-daang milyong piso. Talaga, Buong sa oo. pagbalik-balik ni Sara Duterte, pag-ikot-ikot sa buong mundo. Pagkatapos ng dahil, pupunta ng Japan. Kung ano-ano pang pinagdaan ng bansa. Meron pang... Kampanya. Oo, nag-around the world. Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo sa pinagsasabi ng mga Duterte at yung pinagsasabi ni Duterte na sila yung mahirap lamang? Kung naiisip ninyo, lalo na yung mga nandito sa Europa na mga fanatiko niyan, alam naman ninyo kung gaano kamahal ang pamasahe, plane ticket, papunta lang sa Pilipinas. Ay yung magpaikot-ikot ka ng buong mundo, baka naman pwedeng tanongin niyo sa sarili ninyo. So kaya kinukuha ni Sara yung salapi. Dahil sinabi na ni Sara Duterte, sabi niya, hindi po galing sa taxpayers money, ito po yung personal. So ibig sabihin, mapera sila, mayaman sila. So kasi nung yung sinasabi, at yung pinakikita nung una na nasa kulambo, nakatsinelas, nagkakamay,
Sa napakalaking panahon from 2015, pinagluloko na kayo. Hanggang ngayon pa naman, nagpapaloko pa rin kayo. Diba? Magkano Kaya nga ito, yung ano, cost ng abogado? Monthly, yung nabalita, magkano yung monthly ni Kaufman? 100. hindi ko alam, Basta pero mahal, malaking something like halaga yun. Nasa ano, millions nasa of euros. 2.5 million euro eh. So nasa Kaya ano kailangan na magpakitang gilas ng lawyer. Laki ng bayad sa kanya eh. Kaya Na, pinapaasa niya yung mga DDS na kayang-kaya niyang mapalaya si Duterte. na kahit sablay na yung hirit niya, alam niyang unrealistiko, para lang may masabi, at siyempre, binabayaran nga siya, pinalalakas ang loob, kasi, alam mo, pag pinanghinaan ng loob yung mga zombies niya na nasa dahig, talagang ano na yan, wala na, patay na yung kaso. At doon na talagang Ito yung lalong ito yung panawagan ng Duterte Panagutin Network. We call for the prosecution of Duterte and all those responsible for these crimes against humanity. Ikalawa, the Philippine government to re-engage with the International Criminal Court. At ang ikatlo, an end to impunity and the restoration of justice and human rights in the Philippines. So kung ito lang iintindihin mabuti ng ating mga kapwa Pilipino, ano ba ang pinagtatanggol natin dito? Lahat ng sambayan ng Pilipino, hindi lang tayo, hindi lang sila, kundi lahat. Ewan ko, iba nabubulagan. correct. ewan ba? Kaya nga Eh, natatawa lang sila, di ba? Sabi nila, ang Mm. mga Duterte raw, binabanatan nilang Marcos administration. Dapat lang naman talagang sa corruption, di ba? Pero ang Oo. problema, ayaw nila sa corruption, gusto nila iboto si Inday Sara. Mm. na, Pero ang na tayo, panawagan natin, hindi lang Duterte panagutin, kundi Marcos Marcos sigilin. singilin. Oo. Cierto, Kaya, sinasabi natin. kaya ang Dahil hanggang slogan ngayon, natin, Duterte panagutin, Marcos singilin. So Oo. yan sa mga BBM, narinig nyo, antay na rin kami. sabi ba, tayo Hindi naman naman, natin pwedeng palampasin yung mga nagawa oo. ding mali ng Marcos administration. At saka, Kasi, sabi ko sa compose ko, yung ginagawang tama sa ngayon, kung ika nga merited naman na, na papurihan, papurihan natin, di ba ka? Pero Mm. yung mga bagay na ginawa nila from 60s up to 80s and up to the present, hindi natin pwedeng kalimutan yun at patuloy natin kalampagin. At kung gumagawa ng kamalian ng gobyernong ito, ay responsibilidad ng bawat isa na kalampagin siya. Dahil hanggang Oo. 2028 pa. Ha? Huwag natin kalimutan, ibinaon tayo ni Duterte sa utang ng halos 7 trilyong trilyon. piso. At Mm-mm. ngayon, ay halos pinapantayan na ni Bongbong Marcos ito, tatatlong taon pa lang sa gobyerno. Ibig Nasa sabihin, 5 trilyon na yata ang utang niya. lalabas na bago matapos ang termino ni Bongbong Marcos dahil ang gobyerno ni Bongbong Marcos tulad ng nakaraan ni Duterte, nabuhay at nabubuhay araw-araw sa utang. Ibig sabihin, araw-araw tayong inilulubog sa utang, inilubog sa utang tayo ni Duterte at inilulubog din tayo sa utang ng gobyernong Marcos. Nakakasura itong itong asawa ni Ate B pagka nagsasalita pinagtatanggol yung utang di ba? Ayun, Tarantado sa samantalang i-discuss tayo, natin tayo, yan. tayo, Hindi, tayo discuss mga natin. Pilipino, tayo mga ordinaryong mamayang Pilipino, bumabalikat ng utang. Di ba? Hindi Discuss naman natin silang yan. mayayaman. Di Ha? ba? Ay, yung sa utang natin, no, nasa ngayon, nasa 142,000 kaya nga, 142,000 nasa pesos. 17 trillion na yung utang natin, di ba? Yung Oh, international debt natin. So kung tapos, yan, i-divide mo sa 111 million, 110 million, lalabas sa 140,000 bawat Pilipino kahit yung sanggol. Sabi nung sino may nagsabi na ang utang natin is 140,000 bawat Pilipino. Pero pinagtanggol ni Recto. Sabi niya, hindi naman kahit hindi pwede rin natin sabihin na hindi utang. Pwede sabihin natin investment, no? Kumbaga parang dahil daw sa sa Ang laki ng halaga SS, ng bawat tao. kumbaga mapapakinabangan na ano. So, kumbaga harap-harapan ng tayong binubola, di ba? di ba simple lang explanation? Paano yung sasabing investment? Habang lumalaki ang utang, lumalaki ang bayarin natin. Yung interest at saka yung utang.
na yung interest na dapat ibinabayad sa yung interest na ibinabayad natin sa mga inutangan ng gobyerno ni Duterte at ni Marcos, dapat sana ginagasto sa serbisyo publiko, di ba ka? Libreng gamot, pagpapagawa ng kalsada, pagpapagawa ng eskwelahan, hindi ibinabayad sa interest lang at tubo. Tapos sasabi, pinagluloko tayo niyan eh, di ba? Lantarang panluloko sa mga ano eh. Akala niyo lahat ng Pilipino katulad ng mga DDS eh, di ba? Hindi, tsaka ang masakit doon, yung pagbayad doon sa utang, para mabayaran yon, kailangan taasan na naman yung buwis. Kaya nga, di ba, kamakailan lang, di ba? Yung 20% sa interest rate ng mga may pera sa bangko, no? Hindi naman po yung sa capital nyo. Halimbawa, meron kayong, sabihin natin 100,000 pesos sa bangko, no? Sa loob ng isang taon, tumubo siya ng, sabihin mong 2,000 pesos o 2%, 2,000 pesos. Sa 2,000 pesos na yun, kakaltasan ng 20% ng gobyerno yung sa tubo mo 2,000. So kakaltasan ng 400 pesos yun. So ang matitira lang sa'yo is 1,600. So wala. Paano kung halimbawa 1,000,000 yung pera mo, di 4,000 yung mawawala sa'yo. Malaking bagay na rin yun, di ba? So Kaya nga sana, yun ang consequence ng papalaki ng utang natin, napupersa ang gobyerno na taas, kahit na taasan ng tax natin, wag ibigay yung mga social services, no? kaya sa susunod na budget ng 2026, baka pwedeng specify ni Recto. Sabihin niya kung magkano yung, halimbawa, 6 na trilyon or something, kung magkano ang budget, halimbawa ay 6,000 piso. Pwedeng pakisabi kung magkano yung ibabayad doon sa 6,000 piso, ilang porsyento yung ibabayad sa utang at saka sa interest lamang, na sana mapapapunta sa interest or infrastructure project at kung ano pang kapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Hindi yung kung ano pinagsasabi niya kalokohan na pinagloloko tayo, di ba? Oh. Okay. Uy, teka, may babalita naman ako kasi Sige, isang sige. buwan tayong wala eh. Nung nakaraang August 24, ginanap sa Berlin, Germany. Sa Oo Berlin nga pala, ginalo yung yung delegate ka People's nga pala doon. Tribunal. People's Tribunal on Art for Resisting Oppression Philippine Cases. Bali, 3 kaming witnesses na humarap, si Father Chris Ablon, si Rhea Morgado at saka ako sa parte ng mga desaparecidos. At babalita ko sa inyo, halos mahigit 100 tao ang dumalo at nagkaroon ng magandang palitan ng mga opinion at mga kuro-kuro at saka paghiling na rin sa gobyerno ng Germany at sa mga sambayan ng Pilipino na huwag tayong matakot, magsalita tayo, sabihin natin ang katotohanan at hilingin natin na magkaroon na ng katarungan para sa lahat ng mga biktima ng red tagging, ng harassment, ng EJK. enforced disappearance at saka EJK, lahat ng mga crimes against humanity. At saka tinutumbok na rin nga dito yung naging papel ng US, ng Marcos government at lalo na ng ex-President Nancy Duterte. Ayun. Tapos isa pa, nanalo ang Alipato at Muog, yung pelikula, documentary film na gawa ni J.L. Burgos. Siya ang Best Director at Best Picture ito ng FAMAS ng nakaraang awarding. At sa ngayon po si J.L. Burgos, siya na ngayon ang chairperson ng Desaparecidos. At isa na rin po akong board member ng Desaparecidos. Kaya alam ko po tuloy-tuloy na ito para sa katarungan ng mga nawawala nating mga mahal sa buhay. Yun lang po. Kasi hindi lang sa mga nawawala at nawala, kung hindi etong ipinaglalaban natin ito prevention din para matigil na itong mga ganitong Para kalaban. matigil na. Matigil na. Yan lang dyan. Sabi nga natin, di ba? Sabi nga natin, ang nakakagawa lang niya ng yung extrajudicial killings, saka yung enforced disappearances, yung mga terorista lang ang kayang gumawa yan eh. Oo nga eh. Dahil Tapos sasabihin very kami inhuman yan eh, di ba? Totoo Tapos pa. tayo pagbibintang terorista. Hindi naman natin ginagawa yan. Sila ang nananakot, sila ang nandudukot, sila ang pumapatay. Hindi tayo. Tayong biktima. Yun. Yung sumisigaw Kaya iniimbitaw namin kayo sa Duterte Panagutin Network sa darating pong September 20 to 23 hanggang 26. Sama-sama po tayong manalangin at magbantay. Okay. So,
Diyan po nagtatapos ang ating bagamat gusto pa namin magkwentuhan ng matagal pero talaga naman baka tayo Pero check na sa mga susunod na linggo, meron tayong mga magiging bisita. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo uli ngayon. Marami na tayong Ay, teka maimbita. muna. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga kasama natin dito sa live episode. Si Tita sige, President. Nakabasa mo ba yan? Ilan lang dito, si Cabjin De Jesus, siyempre, si Ma'am Chris Marie Saldivar, at saka si kasamang Darwin Timbol. Baka may nababasa kayo diyang ilan, di ko lang nakikita. Kasi, Si Ate Crescy, ayan, si Ate Crescy, may andyan din. Ate Crescy, sila dito. So, maraming salamat po sa mga kasama namin ngayong gabi. At siyempre, doon sa Team Replay, please like and share po. At meron po tayong YouTube account. Ha? Sa mga kasama po namin sa Europa, sana po isubaybayan ninyo ang ugnayan sa Himpapawid. At gusto rin namin kayong makasama at makapanayam. Okay. So, panawagan na tayo? Okay. At sa ating po mga panawagan, patuloy na panawagan para sa pagpapalitaw kina Balsu De Jesus at Dexter Capuyan, pati na ang iba pang desaparecidos na ngayon ay may bilang ng 15 sa ilalim ng gobyernong Marcos Duterte. Magpapatuloy ang mga programa at pagkilos pati na rin ang paghahain ng mga petisyon para sa advokasya ng pagpapalitaw sa mga sapilitang iwinala ng Estado at paghihintay na maigawad ang hustisya. At tulad po na lagi naming hiling at bilin, laging subaybayan ang ugnayan sa Himpapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. At para po sa mga magdaraos ng mga karawan, happy birthday! Maligayang karawan po sa ating kasama dito na si Father Aris. Maligayang karawan sa birthday, Father Aris. Kailangan magpapapansit, Father. Inantay namin. At saka kape. Kape at pandesal. Sino pa may Kapatian birthday? na ba ng happy birthday? Oo. Sino pa may birthday Kapatian ko na ngayong rin yung September? kapatid ko. Birthday ngayon ng kapatid ko, September 4, si Architect Dindo Centeno. Happy birthday, Dong. At saka sa pamangkin ko, si Jed Martinez. Happy birthday sa inyong dalawa. Advance happy birthday kay Kamike sa September 9. Baka kasi hindi ako nakasala, kaya babatiin ko na si Kamike. Happy birthday. Happy birthday ka, Mike. Ng Milano po yun, ha? Si ka Mike ng Milano. So, pagkain ng buhay. Kain ng buhay. Mula sa banal na aklat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 18. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Amen. 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 At sa pamamagitan po ng awitin na yan, kami po'y pansamantalang papaalam at nagpapasalamat sa inyo hanggang sa susunod pong linggo. Ito po yung lingkod, Egay Ponsong, nagsasabing dito katotohanan ng pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng iilan. Ito naman po si Dit Centeno de Jesus dito sa Bologna at lagi po nagpapaalala sa inyo na huwag tayong matakot, makibaka. Makipaglaban tayo para sa katarungan at katotohanan at alam po natin makakamit din natin ng katarungan balang araw. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Ito po si Edwin De Jesus Reyes mula dito sa Tuscany, Italy. Itigil ang genocide sa Gaza at Free Palestine. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ng mga episode. Magandang gabi.